Sa unang buwan ko sa lumang bahay ng lola ko, naging tahimik at maayos ang lahat. Nasa gilid ito ng isang maliit na baryo na ang likuran ay nakasandal sa makapal na gubat. Kahoy ang pader, amoy pa rin ang pinagsamang langis ng niyog at lumang papel na parang naipon sa bawat bitak ng sahig. Kapis ang bintana, may kaluskos kapag inaangat, at tuwing hapon ay dumaraan ang araw sa puting kabibe para maging kulay ginto ang sala. Ako si Elena, 20 anyos. Nagtatahi ng uniforme at simpleng damit para sa mga kapitbahay at sa ilang tindahan sa bayan. Umuwi ako rito matapos pumanaw si Lola Deli. Sabi niya noon, bantayan ko ang bahay at magdala ng ilaw tuwing gabi. Hindi ko alam kung bakit, pero maya't maya ay naaalala ko ang huling bilin niyang iyon habang inaayos ko ang mga kurtina, habang pinapatay ko ang kalan, habang sinisiguro kong nakasara ang mga bintana bago lumalim ang dilim. Tuwing hating gabi, may partikular na katahimikan na parang hinahaplos ang tenga. Hindi ito tulad ng tahimik sa lungsod kapag sarado ang bintana at naka-aircon. Tahimik dito na parang lahat ng insekto at hayop ay sabay na humihina. May rhythm ang gabi sa baryo. Una ang malayo at iisang huni ng tuko. Susunod ang banayad na hampas ng hangin sa kawayan sa bakuran. Kapag sakto ang oras, biglang luluwag ang simoy. Parang may dumaan na malamig na kamay sa batok ko. Sa mga gabing iyon ko rin unang naramdaman na may matang nakatingin sa akin mula sa labas. Nung una, inisip kong baka aso ng kapitbahay na dumaan o kaya'y batang nag-uusyoso dahil bihira akong magpatay ng ilaw agad. Gustong-gusto kong tapusin ang mga tahi sa ilalim ng lampara habang nakahimlay sa likod ang maitim na anino ng gubat. Isang linggo ang lumipas at naging ritual ko na ang maglibot sa bahay bago matulog. Sinisilip ko ang kusina, nilalagyan ng tubig ang palanggana para sa umaga, binababa ang takip ng makinang panahi at dahan-dahang hinahawi ang kurtina sa sala para tingnan kung sarado ang pihitan ng bintana. Sa tuwing hahawakan ko ang kahoy na frame, humahaba ang aking hininga. May kung anong pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Isang kabang hindi nakakakabaong, parang kinikiliti ang loob ng dibdib, hindi ko alam kung takot o kuryosidad. Minsan naririnig ko pa ang banayad na pagkaluskos ng dahon, pero walang hangin. Minsan, tila may aninong dumaraan sa gilid ng paningin, katulad ng madaling araw na inaantok ka at inakala mong gumalaw ang kurtina kahit nakapako. Sa pangalawang linggo, nagsimula akong managinip ng paulit-ulit. Isang bintana ang nasa harap ko sa panaginip, pareho ang kapis, pareho ang kahoy, at sa kabila nito ay isang kagubatang may liwanag na parang buwan, ngunit walang buwan sa langit. May naglalakad sa pagitan ng mga puno. Hindi ko makita ang mukha, ngunit sigurado ako na ako ang pakay. Sa tuwing magigising ako, may naiwan na malamig na lambing sa hangin. Parang preskong amoy ng bagong pitas na ilang-ilang. Initingnan ko ang relo at halos eksaktong 12:02 ang oras. Sa umaga, sinikap kong ipagkibit-balikat ang lahat at binalik ang ritmo ng trabaho. Minsan, may uma-order ng 2 paldang pang-eskwela. Minsan, 3 uniforme ng tricycle driver na pareho ang sukat pero iba ang palitada. Pinunugo ang araw ng tupi at tahi, parang pananggalang sa mga tanong na nagsusulputan sa isip ko kapag sumasapit ang dilim. Isang hapon, napadaan ang kapitbahay naming si Aling Pina at nag-abot ng tinapang galunggong. Dito ko nasabi na may kung anong pakiramdam ako tuwing gabi. Napailing siya at numiti ng alangan. Sabi niya, huwag daw ako masyadong magbubukas ng bintana kapag maliwanag ang ilaw sa loob at madilim sa labas. May mga matang naaakit sa liwanag, lalo na kung ang naninirahan sa bahay ay mag-isa. Tinanong ko kung anong mata ang tinutukoy. Napahigpit ang hawak niya sa dala niyang bayong. Mata raw ng mga nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan, lalo na kapag malapit ang bahay sa gubat.
Binura niya agad ang nasabi at sinabing baka takot lang ang nararamdaman ko dahil bagong lipat ako. Tumawa siya at ako ay napangiti. Ngunit nang malingat ako, ay nakita ko siyang tumingin sa likod bahay. Sa linya ng mga punong nakalinya na parang bantay. Gabi iyon na kumakain ako mag-isa sa hapag. Nakabukas ang lampara, nakasalang ang tsaana sa labat sa maliit na takure. Marahan ang tunog ng kumukulong tubig, steady ang linya ng anino sa sahig. Sa labas, kalmado ang damo. Halos wala ring marinig na kuliglig. Ang katahimikan ay hindi na lamang payapa, kundi parang nakikinig din sa akin. Tumayo ako para ayusin ang kurtina. Nagtimpla ako ng tsaa at dinala ang baso sa may bintana para isara na sana ito. Nang hawakan ko ang pihitan, malamig ang salansan ng hangin sa paligid. Ngunit hindi ang lamig na galing sa ulan. Ibang lamig. Bumilis ang pintig ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero imbes na isara ang bintana, bahagya ko itong binuksan. Sa pagitan ng manipis na siwang, may nakita kong gumalaw sa abot tanaw ng bakuran. Una ay parang ulsok lang na nililipat ng hangin. Sumunod ay ang anyong mapapaniwala kang panaginip lang. Isang anino ng lalaki, nakatigil sa lilim ng punong santol sabay lumapit nang walang tunog ang mga yapak. Hindi ko makita ang mga talampakan pero alam kong gumagalaw siya dahil lumalapit ang anyo niya sa gilid ng bintana. Pinahigpit ko ang hawak sa baso ng tsaa. Marahang umuusok ang ibabaw nito na parang hinahalit ng paggawa ng ulap. Nang tuluyang huminto ang anino, napansin ko ang hugis ng kanyang balikat, ang tikas ng kanyang tindig at ang kakaibang liwanag na nagmumula sa paligid niya na hindi galing sa lampara at hindi ring galing sa buwan. Para bang ang dilim mismo ang nagbibigay ng hugis sa kanya. Nang itaas ko pa ang tingin, nakasalubong ko ang pares ng matang hindi ko maipaliwanag ang kulay. May kung anong kinang na parang gintong berde. Hindi sila kumikindat, hindi rin nananakot. Nandoon lang, malinaw at tahimik. Nakatingin sa akin na para bang matagal na niya akong kilala. Para akong naipit sa pagitan ng takot at pagkilala. Naramdaman kong nabawasan ang bigat ng aking paghinga. Pinilit kong sabihin ang unang salitang pumasok sa isip ko. Tinanong ko kung sino siya. Simple ang tanong, pero kumapit ito sa hangin na parang hindi kumikilos. Walang sagot. Ang sumagot ay ang banayad na paggalaw ng mga dahon sa may bakod, gayong walang ihip ng hangin. Lumapit pa siya ng kalahating hakbang at noon ko nakita ng malinaw ang kanyang mukha. Hindi ito mukha ng estrangherong marumi o dugyot na nagtatago sa dilim. Malinis, maamong tikas. Ngunit may katangiang hindi ko maitutulad sa sinumang lalaking nakita ko. May niwanag sa balat na hindi maliwanag kung saan nanggagaling. May ganda at lungkot sa magkaparehong antas. At ang mga mata, iyon ang pinakamatindi dahil nagtatanong at nagkukwento sa iisang tingin. Narinig kong kumalansing ang takure sa kusina at doon ko lang naalala na may hawak pa akong baso ng tsaa. Ibinaba ko ito sa lamesa, marahang inilayo sa gilid at humakbang palapit sa bintana. Ang pagitan naming dalawa ay ang manipis na kahoy at kapis. Umbubuksan ko ito ng tuluyan, kayang-kaya kong iabot ang kamay ko at abutin ang lamig ng gabi kung saan siya nakatayo. Muli kong tinanong kung sino siya. Sa pagkakataong ito, dumampi sa balat ko ang hangin mula sa labas. Malamig, ngunit hindi nanlalamig. Parang binubuksan ang isang lihim na hindi dapat. At bago pa man may salitang mabuo mula sa kanya, nginitian niya ako, isang ngiting pamilyar na hindi ko alam kung bakit. Sa sandaling kumurap ako, ang anyo ay nawala na sa lilim ng santol. Parang kinuha ng anino ang sariling anino. Naiwan akong nakahawak sa bintana, nakatitig sa bakuran na ngayon ay muling payapa. Narinig ko na ulit ang kuliglig, ang ritmong nawala kanina. Ang lampara ay nakatayo pa rin sa luma nitong mesa, tapat sa kung saan kanina ay tila may panauhin akong hindi tao at hindi rin lubos na banyaga.
Dahan-dahan kong isinara ang bintana, hindi dahil sa takot kundi dahil sa isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Nailok ko ito at isinandal ang noo ko sa malamig na kahoy. Sa isip ko, naroon pa rin ang kinang ng kanyang mga mata, ang ngiting parang sagot sa tanong na hindi ko pa naitatanong. Sa sahig, malapit sa paanan ng bintana, may bakas ng alikabok na tila may dumampi. Hindi ito malinaw na yapak, ngunit parang guhit na paikot, tila linya ng dahon o sukat ng hakbang na hindi karaniwan. Pinagmasdan ko iyon sandali, saka kinuha ang basahan at hinawi ang alabok. Hindi ko alam kung bakit ko nilinis. Marahil ay gusto kong manahimik ang bahay at ibalik ang dating ayos, o marahil ay gusto kong subukin kung babalik ang guhit kung sakali mang bumalik siya. Kinagabihan, habang nakahiga, halos walang tulog ang dumapo sa akin. Nakapikit ang mga mata ngunit gising ang utak na parang nakikinig sa bawat tunog sa paligid. May mga oras na panatag ang lahat. May mga oras na parang sinisipat muli ng gabi ang kabuuan ng aking silid. Sa pagitan ng antok at gising, may marahan akong narinig mula sa direksyon ng sala. Hindi ito yabag, hindi rin kaluskos ng daga. Parang mahinang katok sa kahoy. 1, 2, 3. Tumingala ako sa kisame at piniling huwag kumilos. Hindi dahil duwag ako, kundi dahil ramdam kong may bagong ritual na nagsisimula. Kinabukasan ko na aalamin kung anong ritual iyon. Sa ngayon, tiyak kong magbabalik ako sa bintana bukas ng gabi. Hindi ko sigurado kung ang humihila sa akin ay takot o pag-usisa. Ngunit malinaw na ang gabi ay may bagong paraan ng paghinga mula nang sumilip ang anyong iyon sa bintana ko. At sa unang pagkakataon, mula nang umuwi ako, hindi na ako mag-isa sa tahimik na bahay sa tabi ng gubat. Kinabukasan, sinikap kong kalimutan ang nangyari kagabi. Pinuno ko ang umaga ng gawaing bahay, nagwalis ako ng bakuran, naglaba ng ilang damit, at muling binalikan ang mga tahi na naiwan ko sa makinang panahi. Ngunit kahit gaano kong piliting maging abala, hindi ko maalis sa isip ang mukha at mga matang tumitig sa akin mula sa dilim. Parang nakaukit sa alaala ang liwanag na iyon na hindi ko maipaliwanag. Pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka guni-guni lang, baka dala ng pagod at antok, ngunit ang bigat ng pakiramdam ay hindi naglalaho. Lalo pa nang muling sumapit ang hapon at maramdaman ko ang unti-unting paglapit ng gabi, para bang muling babalik ang aninong iyon. Agsapit ng dilim, maingat kong isinara ang mga bintana at pinto. Nilagyan ko pa ng kahoy na pantukod ang likod na pintuan at pinatay agad ang lampara sa sala upang hindi makita mula sa labas. Ngunit kahit anong ingat ko, ramdam kong may presensya sa paligid. Sa bawat galaw ng kurtina, sa bawat kaluskos ng mga dahon sa bakuran, tila may matang nakabantay. Nagpasiya akong huwag na lamang tumingin sa labas at magkulong sa kwarto. Ngunit habang nakahiga, dumapo sa pandinig ko ang mahinang pagkaluskos na parang manayapak sa damuhan. Sumilip ako mula sa maliit na siwang ng bintana ng aking kwarto at muli kong nakita ang aninong nakatayo sa ilalim ng santol. Tahimik lang siyang nakamasid, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Nang magtagpo ang mga mata namin, nanindig ang balahibo ko. Ngunit may kung anong pumigil sa akin na magtago o sumigaw. Sa halip, nanatili akong nakatitig, hinihintay kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa sumunod na mga gabi, paulit-ulit itong nangyari. Palaging nasa parehong lugar, nakasilip, nakatitig. Minsan mas malapit siya, minsan halos lumalayo. Ngunit hindi siya tuluyang nawawala. Sa una, takot ang namutawi sa akin at halos hindi ako makatulog. Ngunit nang tumagal, nagbago ang damdamin ko. May halong kuryosidad at pag-aalinlangan. Sino siya? Bakit niya ako tinitingnan gabi-gabi? At higit sa lahat, bakit hindi ko siya kayang itaboy? Isang gabi,
Napuno na ako ng tanong. Sa halip na itago ang sarili, naglakas loob akong lumapit sa bintana. Binuksan ito at mahinang nagsalita. Tinanong ko kung sino siya. Ngunit hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin ng matagal bago tuluyang naglaho na parang nilamon ng hangin. Naiwan akong nakasandal sa bintana. Nagtataka kung totoo ba ang lahat o guni-guni lamang. Kinabukasan, nagpasya akong dumaan kay Aling Pina. Naalala ko ang kanyang mga binitiwan dati na tila may laman at nais kong humingi ng paliwanag. Umupo kami sa harap ng kanyang maliit na tindahan habang siya ay nagbabalot ng mga paninda. Tahimik kong binanggit ang tungkol sa anino sa bintana, kung paano siya paulit-ulit na lumilitaw at nakamasid. Napatingin si Aling Pina sa akin, saka dahan-dahang ibinaba ang hawak niyang bayong. Mahigpit ang boses niya nang sabihin niya na huwag daw akong basta sumagot o makipag-usap sa sinumang nakikita ko sa dilim. May mga nilalang daw na kumukuha ng anyo ng tao upang makalapit. At kapag nakipag-usap ka, para mo na ring binuksan ang sarili mong pintuan sa kanila. Ngunit hindi na siya nagsalita pa ng higit doon. Iniwan niya akong may halong kaba at pagdududa dahil ang babala niya ay parang sadyang tumutukoy sa akin. Pagbalik ko sa bahay, hindi ako mapakali. Pinilit kong abalain ang sarili sa pananahi, ngunit sa bawat tusok ng karayom ay parang lumalapit ang oras ng gabi. Nang muling dumilim, hindi ko na mapigilan ang sarili. Imbes na manatili sa loob, lumabas ako sa bakuran, tangan ang maliit na lampara. Humakbang ako patungo sa santol kung saan ko siya palaging nakikita. Tahimik ang paligid, walang ihip ng hangin, at tanging tunog ng aking yapak ang maririnig. At doon, sa lilim ng puno, bigla siyang sumulpot. Hindi ko makita kung saan siya nanggaling, basta naroon na lang siya, nakatayo, nakatitig. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw ko siyang nakita. Ang kanyang mukha ay hindi ordinaryo. May kakaibang ningning sa balat at ang mga mata ay kumikislap na parang hiyas sa dilim. Nabigla ako at muntik nang mabitawan ng lampara. Ngunit imbes na umatras, nanatili akong nakatayo. Sa wakas, nagsalita siya. Mahina ngunit malinaw. Sinabi niyang matagal na niya akong minamasdan at hindi siya tao kundi isang engkanto na nagmula sa gubat. Nanlamig ako sa narinig. Ang mga kuwento ng matatanda na dati ay tinatawanan ko lang ay biglang nagkaroon ng hugis at mukha sa harap ko. Sinabi niyang hindi siya naglalapit para takutin ako, kundi dahil nais niya akong bantayan. Ngunit may babala rin siyang binitiwan. Hindi lamang siya ang nakatingin sa akin. May iba pang mga nilalaw na nakaaamoy ng liwanag mula sa loob ng aking bahay at may ilan sa kanila ang hindi mabuti ang hangarin. Doon ko lamang naintindihan na may dahilan pala ang pakiramdam kong may bantay sa bawat gabi. At higit pa, napagtanto kong mas malalim at mas delikado ang sitwasyong kinasadlakan ko kaysa sa una kong akala. Ang engkanto na ito ay hindi basta aninong dumaraan lamang, kundi palatandaan ng bagong mundong unti-unting sumisingit sa payapa kong buhay. Sa mga salitang iyon, nagsimula ang unang pagdududa at unang hakbang patungo sa isang mundong hindi ko alam kung kaya ko bang pasukin. Ngunit alam kong huli na para umatras. Simula nang ipagtapat niya na isa siyang engkanto, hindi na muling naging pareho ang mga gabi ko. Sa bawat oras na lumalapit ang dilim, alam kong muling magpapakita siya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa halip na itaboy siya, ay mas pinili kong makinig at unti-unting kilalanin. Sa una, mga maikling pag-uusap lang sa pagitan ng katahimikan ang namamagitan sa amin. Tinatanong ko ang kanyang pangalan, ngunit lagi niyang iniiwasan. Ang sabi niya, hindi raw ligtas na malaman ko ang kanyang tunay na pangalan dahil baka gamitin iyon ng ibang nilalang laban sa akin. Tinanggap ko ang sagot niya kahit may halong pangamba at sa isip ko ay tinawag ko na lamang siyang anino dahil siya ang anyong laging nakasilip sa aking gabi. Minsan, nagkukwento siya ng mga bagay tungkol sa gubat. May mga punong hindi nakikita ng karaniwang tao,
may mga ilog na dumadaloy pabalik, at may mga nilalang na parang tao, ngunit walang anino. Sa bawat salita niya, lalo akong naguguluhan kung dapat ba akong maniwala o dapat ba akong matakot. Ngunit may mga pagkakataon din na nahuhuli ko siyang tahimik lang na nakatingin sa akin, na para bang may nais siyang sabihin ngunit hindi kayang ilabas. Sa mga gabing iyon, nagsisimula ng umusbong ang kakaibang damdamin sa dibdib ko. Hindi lamang takot, kundi paghahangad na malaman pa ang higit tungkol sa kanya. Isang gabi, naglakas loob akong tanungin kung bakit siya nag-aabalang bantayan ako. Dito niya sinabi ang isang bagay na nagpayanig ng aking isipan. Aniya, hindi siyang una at nag-iisang nakakita sa akin. May mga iba pa raw mula sa kanyang lahi ang nakakaamoy ng kakaibang liwanag mula sa akin, isang liwanag na bihirang matagpuan sa tao. Hindi niya ipinaliwanag kung ano iyon, ngunit malinaw na may halaga ito para sa mga engkanto. Yun din ang dahilan kung bakit siya lagi nang nakabantay, dahil ayaw niyang mapahamak ako sa kamay ng mga kagaya niya na masakim at marahas. Habang sinasabi niya ito, hindi ko maiwasang magduda. Totoo ba ang kanyang mga salita? O baka isa lang siyang gumagamit ng matatamis na paliwanag upang makuha ang tiwala ko? Hindi ko maitago ang agam-agam, kaya isang gabi, sa gitna ng kanyang mga kwento, bigla ko siyang tinanong kung totoo nga bang siya ay nagtatanggol o baka siya mismo ang may balak na kunin ang tinatawag niyang liwanag sa akin. Kita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, ang unti-unting pangungulila sa kanyang titig. Hindi siya agad sumagot at sa katahimikan ay naramdaman ko ang bigat ng aking tanong. Sa huli, sinabi niyang ako lamang daw ang tao na kanyang pinili na lapitan ng kusa. Hindi dahil sa utos o dahil sa kasakiman, kundi dahil naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Ngunit may kasunod siyang binitiwan na salita. Kung hindi ko siya kayang pagkatiwalaan, maaari siyang mawala at hindi na muling magpakita. Magkahalong takot at lungkot ang sumiksik sa dibdib ko sa mga sandaling iyon. Hindi ko inakalang ganoon kalalim ang tinutumbok ng aming mga pag-uusap. At sa kabila ng lahat, ayaw kong tuluyang mawala siya. Kaya imbes na magbigay ng malinaw na sagot, napayuko lang ako at piniling manahimik. Para bang iyon ang naging kasunduan naming dalawa, isang katahimikan na nagsilbing tulay upang manatili pa siyang bumalik sa mga susunod na gabi. Dumaan ang mga araw na mas naging maingat ang aming usapan. May mga pagkakataong siya ang nagkukuwento ng mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. At ako naman ay nagbabahagi ng mga simpleng bagay sa buhay ko. Ang pananahi, ang alaala ng aking lola, at ang mga pangarap ko na sana'y makapunta rin ng lungsod para makahanap ng mas malaking oportunidad. Sa mga sandaling iyon, tila lumalapit ang aming mundo. Kahit pa malinaw na malayo ang pagitan ng aming pinagmulan, ngunit kahit anong ugnayan ang nabubuo, hindi pa rin nawawala ang agam-agam sa aking puso. Laging may tanong kung hanggang saan ko siya kayang pagkatiwalaan. Isang gabi, matapos ang mahabang katahimikan, sinabi niya sa akin na darating ang mga gabing mas matindi ang pagsubok. May mga engkanto raw na nag-uumpisang magtanong kung bakit palaging naroroon siya sa gilid ng aking bahay. May mga matang nakabantay din sa kanya at balang araw, baka ako mismo ang maging sanhi ng kanyang panganib. Nang marinig ko iyon, nakadama ako ng isang kirot na hindi ko maipaliwanag. Kung sa unay, sarili ko lamang ang iniisip kong nasa panganib. Ngayon ay naiintindihan kong maging siya ay nanganganib dahil sa akin. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na pagsubok ng tiwala. Kung kaya ko bang paniwalaan ang kanyang mga sinasabi at kung handa ba akong tanggapin na ang ugnayan naming dalawa
ay maaaring magdala hindi lamang ng proteksyon kundi pati ng panganib. Sa mga sumunod na gabi, naging mas matalim ang mga tanong na pumapasok sa isip ko. Ano nga ba talaga ang hinahangad niya? Ano ang halaga ng liwanag na sinasabi niya? At sa bandang huli, kaya ko bang pagkatiwalaan ang isang nilalang na hindi ko lubos na kilala? Kahit pa siya lamang ang nagbigay ng katiyakan na hindi ako nag-iisa sa gitna ng dilim? Habang dahan-dahang dumadaloy ang mga gabing iyon, lalo kong naramdaman na nasa gitna ako ng isang matalim na hangganan, ang hangganang naglalagay sa akin sa pagitan ng tiwala at pagtataksil, ng kaligtasan at kapahamakan. At doon ko napagtanto, nagsisimula na ang unang tunay na pagsubok na magdidikta ng aking kinabukasan. Hindi ko akalaing darating agad ang gabi na mabubunyag kung ano talaga ang nakataya sa lahat ng ito. Mula nang sabihin niya na may ibang engkanto na nagtataka kung bakit siya palaging nasa paligid ng aking bahay, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Ang bawat huni ng kuliglig ay tila may kasamang paniniktik, at ang bawat anino ng dahon sa labas ng bintana ay parang mata na nakamasid. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin siyang bumabalik gabi-gabi at doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang presensya. Hindi lamang bilang isang nilalang na nagbabantay, kundi bilang isang paalala na may panganib na palapit ng palapit. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng makinang panahi, bigla kong naramdaman ang kakaibang lamig na dumampi sa aking balat. Hindi ito karaniwang simoy ng hangin. Mas malamig, mas mabigat na parang sumisinghot sa loob ng bahay. Tumigil ako sa pagtatahi at dahan-dahang tumingin sa paligid. Nandoon pa rin siya sa bintana, tahimik na nakatingin. Ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang mukha. Mas matalim ang kanyang mga mata kaysa dati. Lumapit ako at dahan-dahang binuksan ang bintana. Sa oras na iyon, binitiwan niya ang mga salitang magpapayanig sa akin. Sinabi niyang hindi ko na kayang itago pa ang aking sarili. Hindi lamang siya ang nakakita sa akin. May iba pang nilalang mula sa kanyang mundo na nagnanais makuha ang liwanag na nasa akin. At kapag nakuha nila ito, hindi lamang ako ang mawawala, kundi pati na rin ang kaluluwa ko. Doon ko lang naunawaan ang bigat ng kanyang sinabi. Hindi lang pala katawan ko ang nasa panganib, kundi mismong espiritu ko. Nanlamig ang aking buong katawan. Sinubukan kong magtanong, ngunit natigilan ako nang marinig ang tunog mula sa labas ng bakuran. Hindi ito karaniwang yapak ng tao. Mabigat, parang mga kuko na dumadaplis sa lupa. Nagbago ang kanyang anyok, tumalim ang titig, at mabilis siyang tumingin sa paligid na para bang handang lumaban. Hinila niya ako palayo sa bintana at mariing bumulong na huwag kong bubuksan muli. Ilang sandali pa, narinig ko ang mababang ungol. Tila galing sa isang hayop, ngunit malinaw na hindi ito aso o anumang hayop na kilala ko. Naramdaman ko ang bigat ng banta at doon ko naintindihan na totoo ang lahat ng babala niya. Ang mga nilalang na iyon ay hindi nakatang-isip lamang. Sa mga sumunod na araw, naging mas tahimik ako. Hindi ko na maipaliwanag sa mga kapitbahay kung bakit ako laging balisa. Si Aling Pina na palaging dumadaan ay napansin ang pamumutla ko at tinanong kung ayos lang ako. Tumango lang ako, ngunit sa loob-loob ko, gusto kong magsumbong. Gusto kong humingi ng tulong. Ngunit sino ba ang maniniwala sa akin? Sino ba ang makakaunawa na tuwing gabi ay may mga matang nakatingin, hindi mula sa tao kundi mula sa ibang daigdig? Kaya pinili kong manahimik. Tanging siya lang ang aking pinagkakatiwalaan kahit may alinlangan pa rin sa puso ko. Isang gabi, muli siyang nagpakita, ngunit mas seryoso ang kanyang tinig. Sinabi niyang kailangan ko ng pumili. Tatanggapin ko ba ang proteksyon niya ng lubusan o hahayaan kong iba ang kumupkob sa akin? Hindi niya ako pwedeng pilitin, ngunit ipinaliwanag niyang kapag tumanggi ako, baka wala na siyang magawa kapag dumating ang oras. Doon ko lang naramdaman ang bigat ng desisyon.
Kung tatanggapin ko siya, baka lalo akong malubog sa mundong hindi ko kilala. Kung tatanggihan ko naman, baka iyon na ang aking katapusan. Naisip ko rin kung ano ang kapalit ng kanyang proteksyon. Ano ang kapalit ng pagtitiwalang iyon? Tumingin siya sa akin at marahang nagbigay ng babala. Ang liwanag na nasa akin ay hindi isang simpleng katangian. Isa itong tatak na bihira sa mga tao. At kung mapupunta sa maling kamay, maaari itong gamitin upang palakasin ang kasamaan. Maaari raw akong gawing sisidlan, isang sisidlan ng kapangyarihan. At kapag nangyari iyon, mawawala ang sarili kong kaluluwa. Nang marinig ko iyon, para akong nanlumo. Hindi ko alam kung paano ko makakayanan ang bigat ng ganitong kapalaran. Ako isang simpleng mananahi, walang alam sa mga bagay na ganito. Biglang naging sentro ng isang laban na hindi ko naman hiningi. Pagka-uwi ko sa aking silid, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip ang kanyang mga sinabi. Kung totoo ang lahat, ibig sabihin ay hindi na ako pwedeng mamuhay ng normal. Hindi ko na kayang baliwalain ang mga pangyayaring ito. At higit sa lahat, hindi ko kayang itanggi ang katotohanang nakasalalay hindi lamang ang aking sarili, kundi pati na rin ang mga taong malapit sa akin. Ano kung bigla nilang ako ang puntiryahin upang makuha ang liwanag na iyon? Paano kung pati ang baryo ay madamay? Doon ko napagtanto na hindi ko na kayang lumayo sa kanya. Kahit may alinlangan, kahit may takot, kailangan kong kumapit sa kanyang mga salita. Dahil sa harap ng lahat ng ito, siya lamang ang nagbigay sa akin ng pag-asa na may laban pa ako. Ngunit kasabay ng desisyong iyon ay ang matinding tanong. Hanggang saan ko kayang pagkatiwalaan at hanggang saan niya kayang panindigan ang kanyang mga pangako? Kinagabihan, hindi ko na hinayaang malusaw ang oras sa pag-aalinlangan. Inayos ko ang loob ng bahay na parang naghahanda sa unos. Ibinaba ko ang mga kurtina, tinakpan ang lampara ng manipis na tela upang lumiwanag ngunit hindi lantad. Iniligpit ang mga gunting at karayom at kinuha ang lumang rosaryo ni Lola na nakasabit sa pako sa tabi ng bintana. Nasa sala ako nang maramdaman ko ang pagbigat ng hangin, parang may mabigat na basang kumot na tumabon sa buong bahay. Walang huni ng kuliglig, walang ihip, tanging malayong kalansing ng dahon na parang pilit pinipigilan ang sarili. Sa siwang ng kapis, nakita ko ang paglalim ng dilim, hindi karaniwang dilim, kundi iyong kumakain ng liwanag. Dumating siya na tila hinugot mula sa mismong anino. Hindi na siya tulad ng tahimik na tagamasid. Ngayon ay bantay na matatag, may tikas sa tindig at bagsik sa titig. Lumapit siya sa bintana at marahang tinapik ang kahoy na frame, tila sinusuri ang lakas nito. Mahina ang boses niya ngunit malinaw. May paparating. Hindi ko na kailangan magtanong. Kasabay ng kanyang babala, umingit ang tabla sa may likod bahay. Sumipot ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng matamis na halimuyak na hindi ko kilala. Ang lamig sa batok ko ay umakyat hanggang batok at ulo, pinapadyak ang puso ko na parang nagmamadaling kabayo. Sinabihan niya akong manatili sa gitna ng sala at huwag lalapit sa anumang siwang. Itinaas niya ang kamay at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang mahihinang guhit ng liwanag na lumitaw sa kahoy ng bintana, parang sulat na hindi ko mabasa. Dahan-dahan itong gumapang sa paligid ng frame. Umikot sa pihitan at sumanib sa isa pang kaparehong guhit sa may pinto. Tila may ginuhit siyang hangganan na hindi basta mababasag. Hindi pa man natatapos ang huling guhit ay dumagundong ang isang hampas sa labas. Parang may napakalaking bagay na tumama sa puno. Sinundan ng tunog ng kuko sa tabla. Kumakaskas, humahanap ng butas. Unang lumitaw ang pares ng matang mapusyaw ang puti, parang nagliliwanag sa sarili. Nakasabit ito sa dilim sa may bubungan, sumisilip pababa, sinusukat ang loob. Sumunod ang isa at isa pa,
hanggang sa maging 3 o 4 na pares. Lahat nakatingin sa iisang direksyon, kung nasaan ako. Walang mukha, walang malinaw na hugis, tanging anino na pinadidilatan ng hindi mabuting pagnanasa. Tumigil sila ng ilang sandali, saka sabay-sabay na umusad. Kumaskas ang mga kuko sa bubong at pader, humahanap ng lamat sa mga guhit na nilagay niya. Narinig ko ang malalim na ungol na parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi hayop, hindi tao, kundi isang boses ng bagay na hindi nabubuhay tulad natin. Umakbang siya sa pagitan ko at ng bintana. Ang liwanag na inilagay niya ay kumidlat ng munti, parang huminga, at sa bawat kislap ay umaatras ang mga matang nakadikit sa dilim. Ngunit hindi sila paawat. May isa sa kanila ang tumalon mula sa bubong, sumalpok sa guhit sa may pinakaibaba ng pinto. Umalinaw-ngaw ang tunog na parang punit ng metal at ungol ng kidlat, at dumampi sa pisngi ko ang init ng hangin na nagbanggaan. Napaatras ako, ngunit hinawakan niya ang braso ko, mahigpit ngunit hindi marahas, at muling itinaas ang kamay. Sa pag-abot niya sa hangin, lumitaw ang tila sinulid na liwanag, manipis ngunit matatag, at tinahi niya ang hangganan sa may paanan ng pinto, tulad ng isang mananahing nag-aayos ng butas bago pa ito lumaki. Ngunit matalino ang nasa labas. Sa may kusina, sa pinakalikod kung saan ang tabla ay luma at may bahagyang guwang, narinig ko ang pag-ungot at sunod-sunod na kaskas. Parang may dila ng dilim na dumudulas papaloob. Alam niyang iyon ang pinakamahinang bahagi. Tumakbo siya roon na parang hangin, at bago ko pa masundan, may isang aningong humiwalay sa kumpol sa labas at dumiretso sa kapis. Sa isang kisap, ang kapis ay pumuslit ng manipis na bitak. Isang hibla lang, ngunit sapat para pumasok ang malamig na singaw na may kasamang usok na itim. Muntik na akong mapasigaw, ngunit pinili kong lunukin ang takot. Kinuha ko ang makinang panahi at inilapit sa siwang. Ipinatong ang bakal na katawan nito sa mismong lugar ng bitak, parang paglalagay ng mabigat na papel sa ibabaw ng may punit. Pimalik siya mula kusina na namumutla ang gilid ng kanyang labi, ngunit hindi siya humihingal. Tumingin siya sa makinang panahi, at sa isang sandali ay tilang ngumiti ang kanyang mga mata sa kabila ng tensyon. Inilapat niya ang palad sa bakal, at kahit hindi ko lubos maunawaan, naramdaman kong uminit ang makina, hindi para sunugin ang kapis, kundi para itaboy ang usok na pumapasok. Sumabog ito palabas na parang tinaboy ng apoy, at kasama noon ang isang malutong na hiyaw sa labas, tanda ng pagkasugat ng kahit anong nilalang na sumubok pumasok. Tuluyan nang nagngalit ang nasa labas. Sunod-sunod ang mga hampas, tuloy-tuloy ang paggalgal ng pader, parang pinupugutan ang bahay ng ugat. Sa bawat pag-atake, kumikislap ang mga guhit na liwanag, at sa bawat kislap ay parang humahakbang ang bahay palayo sa gilid ng bangin. Ako naman ay hindi na manhid na saksi. Kinalas ko ang rosaryo ni Lola at inilapat sa gitna ng sala. Walang mahika sa hawak ko, ngunit may alaala ito, mga dasal, mga gabing umuulan. Mga kamay ni Lola na mainit at mahinahon. Habang nakaluhod ako, bumulong ako hindi sa paraan ng ritual, kundi sa paraang kausap mo ang minamahal na pumanaw. Humihingi ako ng tibay, ng lakas ng loob at sa hindi maipaliwanag na paraan. Parang tumatag ang loob ko at ang takot ay naging linaw. Nang humupa ang bugso ng pag-atake, sabay-sabay na umatras ang mga anino na parang may narinig na hindi ko narinig. Isa-isang nawala ang mga matang puti at bumalik ang huni ng kuliglig na tila may inihayag na lihim. Hindi ko natiyak kung talagang umalis sila o nagkubli lamang. Ngunit ang bahay ay tahimik na muli at ang hangganan na guhit ay unti-unting pumusyaw hanggang sa maging halos di makita. Napabagsak ako sa upuan, naninginig ang mga tuhod at doon ko lang napansin na may manipis na hiwa sa kanyang braso. Isang bakas ng pakikipaglaban na pila usot ang dugo.
Hindi ganap na pula, kundi mapusyaw na ginto na dumadaloy at agad ding naglalaho. Lumapit ako at dahan-dahang pinalutan ng piraso ng malinis na tela ang sugat. Tinanggap niya ito ng walang salita. Sa huli, mahina siyang nagsalita na parang ayaw gulantangin ang katahimikan na kakaupo lang muli. Hindi pa tapos, aniya. Sinubukan lang nila ang pader, sinukat ang aking loob. Alam na nila ngayon kung nasaan ang mahina at saan sila maaaring sumuot sa susunod. Hindi naligtas ang bahay gaya ng dati. Kailangan naming palakasin ang hangganan at higit sa lahat. Kailangan niyang turuan ako kung paano ko poprotektahan ang sarili ko kapag hindi siya naroroon. Tumango ako at sa pagtagpo ng mga mata namin, alam kong nabago na ang direksyon ng lahat. Hindi na ako ang dalagang nakasilip lang sa bintana, naghihintay sa pagbalik ng kababalaghan. Sa gabing iyon, sa gitna ng mga guhit na liwanag at ugong ng tahimik na gubat, pumayag akong maging bahagi ng laban. Hindi dahil sa tapang na ipinanganak sa akin, kundi dahil sa takot na natutong mauwi sa pagpili. At sa pagpiling iyon, alam kong wala nang balikan sa dating simpleng buhay. Ang unang banggaan ay tapos, ngunit ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang gabing iyon, na halos kumuho ang bahay sa mga hampas ng nilalang sa labas, nagising akong tila walang nangyari. Tahimik ang paligid. Ang mga puno sa bakuran ay kumakaway lamang sa marahang simoy ng hangin. Ang araw ay sumilip ng payapa at sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggong kababalaghan, nakaramdam ako ng katahimikan. Nagpakulo ako ng salabat, nagwalis ng sahig at muling binalikan ang makina. Parang bumalik ang lahat sa normal. Halos mapaisip ako kung panaginip lang ba ang lahat ng nakita ko. Ang mga matang nakasilip sa bintana, ang usok na pilit pumapasok, at ang mga guhit ng liwanag na ipiningta niya sa paligid. Ngunit sa isang iglap, nang mapatingin ako sa braso niya na may bakas pa ng sugat na halos wala ng dugo, alam kong hindi iyon guni-guni. Totoong nangyari ang lahat. Dumating siya muli nang sumapit ang gabi, ngunit iba ang kanyang tindig. Hindi na siya nakatayo sa dilim na parang bantay. Lumapit siya ng kusa, halos tila gusto niyang maging mas malinaw sa akin. Doon ko narinig ang kanyang kwento. Hindi siya nagmula sa ordinaryong lahi ng engkanto. Ang kandaw nila ay tinaguriang tagapangalaga ng hangganan, mga nilalang na nakatalaga upang hindi makatawid ang masasamang espiritu at mapanganib na engkanto sa mundo ng tao. Ngunit matagal na raw siyang humiwalay sa kanyang tungkulin. Dahil may isang bagay na nakita niya sa akin na hindi niya kayang balewalain. Nang tanungin ko kung ano iyon, saglit siyang natahimik. Ang tanging sagot niya ay may liwanag akong taglay na bihira at maaaring magdala ng balanse o kapahamakan. Depende sa kamay na hahawak dito. Sa kabila ng bigat ng kanyang mga salita, nagsimula siyang magturo ng mga simpleng paraan upang maprotektahan ko ang sarili. Tinuruan niya akong gumamit ng asin bilang hadlang sa mga hindi nakikita at paano maglagay ng maliit na basong tubig na nakapwesto sa 4 na sulok ng bahay upang hindi madaling mapasok ng masamang nilalang. Habang ginagawa ko iyon, naisip ko kung paano ko nagagamit ang mga bagay na karaniwan kong hawak. Sabi niya, may kakayahan daw akong itali ang liwanag gamit ang mga tahi ng karayom. Kaya sinubukan kong burdahan ang mga kurtina ng mumunting simbolo na itinuro niya. Parang mga bituin na magkakaugnay. Hindi ko alam kung epektibo, pero nang matapos ko, may kakaibang gaan na dumapo sa dibdib ko na para bang hindi naganap na marupok ang mga dingding ng aking tahanan. Lumipas ang ilang gabi na walang nangyaring kakaiba. Walang aninong dumapo sa bubong. Walang mga matang nakasilip sa dilim. Halos naniwala akong ligtas na ako. Nakapaglakad pa ako sa umaga sa gilid ng gubat nang walang kaba. At muli kong nakasalamuha ang ilang kapitbahay na matagal kong iniiwasan. Sabi nila, kumanda raw ang kulay ko at parang hindi na ako mukhang laging balisa. Napangiti ako
at sa sarili ko'y sinabing baka ito na ang simula ng panibagong kapayapaan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may mumunting tinig sa loob ko na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, habang nagtatanggal ako ng sinulid sa lumang tela, napansin ko ang kakaibang marka sa puno ng santol sa bakuran. Parang ukit na hindi gawa ng tao, mga hugis na paikot, may gitnang tanda na tila mata. Dahan-dahan akong lumapit, sinuri ito sa ilalim ng ilaw ng buwan. Nang dumampi ang aking palad, biglang nanlamig ang buong katawan ko. May boses na umalingaw sa isip ko, hindi malinaw, ngunit malinaw ang kahulugan. Natagpuan ka na namin. Agad akong umatras at halos madapa sa pagmamadali pabalik sa bahay. Nang makita niya ang aking takot, tinanong niya kung ano ang nangyari. Ipinakita ko ang marka at biglang dumilim ang kanyang mukha. Hindi raw iyon simpleng ukit. Isa itong tatak. Tanda na hindi na ako basta pinutunton, kundi pinili na. Ang mga nilalang na umaatake noong nakaraang gabi ay hindi lang pala basta sumusubok. Ngayon, alam na nila na ako mismo ang kanilang susunod na sisiblan. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Kahit nakaupo siya sa tabi ko, ramdam ko ang panghihina. Paano kung hindi sapat ang mga burda kong simbolo? Paano kung bumalik ang mga nilalang na iyon, ngayon na may marka na sa mismong bakuran ko? Sinabi niya na kaya pa niyang ipagtanggol ako, ngunit may hangganan ang kanyang lakas. At higit sa lahat, hindi habang panahon ay mananatili siya. Kung hindi ako matutong lumaban, darating ang araw na kahit siya'y hindi na makapipigil. Ngunit bago siya tuluyang maglaho ng gabing iyon, tinuruan niya akong isang bagay na hindi ko makakalimutan. Ibinulong niya ang isang pangalan, hindi ang tunay niyang pangalan, kundi isang tawag na maaari kong gamitin sa oras ng matinding pangangailangan. Isang pangalan na ayon sa kanya, kapag binigkas ko ng buong loob, tatawag sa kanya saan man siya naroroon. Tinanggap ko iyon, hawak sa dibdib na parang huling pananggalang. Ngunit kasabay ng kaunting pag-asa ay ang matinding kabog ng puso, dahil alam kong hindi ibinibigay ang ganitong bagay kung wala na mas malaking panganib na nakahain. Sa katahimikan ng sumunod na mga gabi, nakaramdam ako ng panandaliang ginhawa. Ngunit sa puso ko, alam kong isa lamang itong pahinga. Ang tunay na bagyo ay hindi pa dumarating. Sa mga sumunod na araw, pilit kong ibinalik ang sarili ko sa normal na gawain. Pinuno ko ang umaga ng pananahit, pinilit kong makihalubilo sa ilang kapitbahay at naghanap ng mga bagay na magpapabawas ng bigat sa dibdib. Ngunit kahit anong gawin ko, nananatiling mabigat ang hangin sa paligid. Hindi na muling bumalik ang mga anino sa bubong o sa paligid ng bintana. Ngunit ang marka sa puno ng santol ay nananatiling nakaukit, tila paalala na hindi pa tapos ang lahat. Minsan, nararamdaman kong humahaplos ang malamig na simoy mula sa direksyon iyon. At sa tuwing matitigil ako sa aking ginagawa, may mumunting tinig na sumasagi sa isip ko na paulit-ulit na nagsasabing natagpuan ka na namin. Gabi-gabi, hindi na ganoon kadalas nagpapakita ang engkantong nagbabantay sa akin. Kapag nagpakita man siya, madalas ay may sugat sa kanyang mga bisig o balikat, mga hiwang hindi ko alam kung saan galing. Tinitingnan ko yun at nakikita ko ang kanyang pagod na itinatago niya sa likod ng mahinahong anyo. Nang minsang tanungin ko siya kung bakit, simple lamang ang kanyang sagot. Hindi lang daw ako ang binabantayan niya. May iba pang nilalang sa paligid na nangangailangan ng kanyang tulong. Ngunit sa bawat pag-alis niya, mas dumarami ang mga matang nakatingin sa akin. Isang gabi, hindi na ako nakatiis at tahimik na tinanong siya kung hanggang kailan ko pa kaya kakayanin ang ganito. Sumilip siya sa akin gamit ang kanyang malamlam na mga mata at sinabi na huwag akong mawalan ng pag-asa. Ngunit kasabay noon ay ang pagbubunyag na ang marka sa puno ay hindi simpleng tatak. Ito ay panawagan, isang uri ng pinto para sa mga mas makapangyarihang nilalang
na handa akong kunin. Nang marinig ko iyon, unti-unting lumubog ang lahat ng ginhawang naipon ko mula ng huling pag-atake. Hindi ko na maitatanggi na oras na lang ang binibilang bago sila bumalik. Kinabukasan, pinilit kong wag magpahalata. Dumaan si Aling Pina, dala ang ilang gulay mula sa palengke. Ngumiti ako at nakipag-usap, ngunit hindi ko maalis ang bigat sa isip ko. Sa gabi, halos hindi ako makakain. Habang kumakaway ang apoy ng lampara, iniisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi ko kayanin. Paano kung bumalik ang mga iyon ng mas marami at mas mapagsik? At paano kung sa oras na iyon, wala siya sa tabi ko? At dumating nga ang gabing iyon, walang pasabi, walang pag-ungol ng hangin, walang kalansing ng bubong. Tahimik lang, ngunit mula sa labas ng bintana, nakita ko ang pagkilos ng dilim. Hindi siya parang aninong basta dumadaan. Ito ay parang alon ng usok na gumagapang, lumalapit, at dumidikit sa dingding. Naramdaman kong parang sinisip-sip ng dilim ang init ng aking katawan. Nabitiwan ko ang hawak kong sinulid at karayom at natigilan sa gitna ng sala. Hindi siya dumating agad. Walang aninong nagpakita sa santol, walang mga matang kumikislap. Ako lamang at ang lumalapit na kadiliman. Humigpit ang hawak ko sa rosaryo ni Lola at halos sabay-sabay ang pintig ng puso ko. At doon mula sa mismong siwang ng hangin, lumabas ang isang hugis. Hindi tulad ng mga nauna kong nakita. Hindi siya nagkukubli. Isa siyang nilalang na nakayuko. Mahaba ang mga kamay at parang nababaluktot ang mga buto. Sa gitna ng kanyang mukha ay walang mata. Tanging iisang bilog na parang bibig na lumalapad at humuhuni ng mababang tunog na parang panaghoy. Nang makita ko yon, halos sumigaw ako. Ngunit sa halip, naalala ko ang pangalan na ibinigay niya sa akin. Sa sobrang kaba, halos madapa ang mga salita sa dila ko. Ngunit nang mabanggit ko ito ng buong lakas, gumalaw ang hangin at sa isang iglap, naroroon na siya. Lumitaw siya mula sa gilid ng dilim, humarang sa pagitan ko at ng nilalang na lumapit. Ang mga mata niya ay matalim at puno ng galit, at sa bawat hakbang niya, umaatras ang nilalang na walang mata. Ngunit bago pa ito tuluyang umatras, dumagundong ang lupa. Isa pang anino ang sumulpot mula sa puno ng santol. Mas malaki, mas mabigat ang presensya. Sa pagkakataong iyon, alam kong hindi ito katulad ng mga naunang pumatake. Ang buong paligid ay tila yumuko sa kanyang bigat. Napaatras ako, nanginginig at naramdaman ko ang kabiguan sa dibdib ko. Sa dami ng sinabi niya noon tungkol sa aking liwanag, doon ko lang tunay na naunawaan. Ako ang mismong dahilan kung bakit sila dumarating. Ako ang nais nilang kunin. Nakita kong lumaban siya. Itinaas niya ang mga kamay niya at muling lumitaw ang mga guhit ng liwanag sa paligid. Ngunit sa bawat hampas ng mas malakas na nilalang, natatanggal ang mga guhit, nagkakabitak at nagiging abo sa hangin. Nakita ko kung paano siya napaatras, kung paano siya nahirapan sa bawat pagtulak ng kanyang kapangyarihan. At doon ko naramdaman ang pinakamatinding takot sa lahat. Ang posibilidad na sa gabing iyon, hindi na siya manalo. Nanlumo ako, nakaluhod sa sahig, hawak ang rosaryo ni Lola na parang wala ng saysay. Naramdaman kong dumarating ang malamig na singaw mula sa dambuhalang anino. Dumadampi na sa aking balat. At sa gitna ng lahat ng iyon, hindi ko mapigilang magtanong sa sarili ko kung kaya ko pa bang lumaban o kung ang gabing iyon ang magiging huli kong gabi. At sa katahimikan ng loob ko, unti-unti kong naramdaman na kahit kasama ko siya, hindi sapat ang proteksyon niya. Kung hindi ako kikilos, wala akong kalaban-laban. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nang hihina ako, halos mawalan ng pag-asa. Doon ko nadama ang pinakamababang yugto ng aking buhay, isang pakiramdam ng pagiging ganap na walang laban, isang pakiramdam na unti-unti akong nilalamon ng dilim. Magdamag akong hindi nakatulog,
matapos ang gabing iyon. Nakaluhod ako sa sahig hanggang umaga. Hawak ang rosaryo ni Lola at pinagmamasdan ang mga bitak na naiwan sa sahig kung saan sumayad ang aninong malaki. Ang engkantong tagapagbantay ay nanatili rin sa tabi ko. Nakaupo ngunit halatang sugatan. Sa kanyang balikat ay may marka ng paso, tila sunob ng liwanag na hindi pangkaraniwan. Hindi siya nagsalita ng matagal at ako na may hindi rin alam kung paano sisimulan ang mga tanong. Ang katahimikan ay naging bigat na parang bato sa pagitan naming dalawa. Nang sumikat ang araw, saka siya nagsalita. Hindi na raw sapat ang mga simpleng borda o asin o tubig na iniiwan sa mga sulok ng bahay. Ang mga nilalang na dumarating ay hindi na mga karaniwang anino, kundi mga malalakas na espiritu na may kakayahang sirain ang hangganan ng mundo ng tao. Sinabi niyang oras na para gumawa ng plano, hindi para muling magtago, kundi para humarap. Nagulantang ako sa kanyang sinabi. Ako, isang mananahi lamang, haharap sa mga nilalang na iyon? Ngunit iginiit niya na hindi niya magagampanan ang tungkuling mag-isa. Ako mismo ang kailangang matutong lumaban dahil sa huli, ang liwanag na nasa akin ang talagang pinupuntirya nila. Pinilit kong pakinggan siya kahit nanginginig ang dibdib ko. Tinuruan niya ako ng mga hakbang na tila kakaibang bersyon ng pananahi. Ayon sa kanya, bawat hibla ng sinulid na dinadaluyan ng aking mga dalang dasal at alaala ay maaaring maging panangga. Kaya buong araw, nagborda ako ng mga simbolo sa tela, mga hugis bituin, krus at mga payak na linya na kumakatawan sa pagbalit ng liwanag. Sa bawat tahi, inalala ko ang mukha ni Lola, ang kanyang mga tawa at ang mga dasal na lagi niyang binibigkas tuwing gabi. Sabi niya, iyon daw mismo ang pinagmumulan ng lakas ko. Sa gabi, inilatag naming ang mga telang iyon sa paligid ng bahay, sa bintana, sa pinto, sa ilalim ng mesa at maging sa kisame. Naging parang mga bituin ang loob ng aking tahanan, kumikislap kapag nadadaanan ng sinag ng lampara, ngunit hindi pa rin sapat iyon. Sinabi niya na kailangan din naming palakasin ang sarili ko, hindi lamang ang bahay. Kaya sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang aking mga kamay at pinapikit ako. Ipinaramdam niya kung paano makinig sa tibok ng lupa, kung paano damhin ang paghinga ng hangin at kung paano makilala ang presensya ng mga nilalang na hindi nakikita ng mata. Sa una, wala akong naramdaman kundi takot. Ngunit nang humaba ang katahimikan, nagsimulang lumutang sa isip ko ang banayad na pintig, parang may malay ang paligid. At iyon ay bumabalot sa akin. Doon ko napagtanto na hindi pala ako lubos na mahina. May kakayahan akong maramdaman ang paglapit ng dilim bago pa ito dumapo. Kaya nagpasya kami. Kapag bumalik sila, hindi na kami magtatago sa likod ng kortina o guhit ng liwanag. Maghahanda kami ng mismong lugar kung saan sila haharapin. Isang labanan na hindi ko man ginusto, pero alam kong kailangan. Kinabukasan, lumabas ako sa bayan para bumili ng karagdagang tela, sinulid at asin. Napansin ko ang ilang kapitbahay na tahimik na nakatingin sa akin. Marahil ay napapansin ang pagbabago. Ngunit wala akong sinabi. Alam kong hindi nila mauunawaan at baka magdala pa ng takot kung isasalaysay ko ang lahat. Pagbalik ko, nagsimula kaming maglatag ng plano, ang santol sa bakuran kung saan unang lumitaw ang marka, ang magiging lugar ng harapan. Doon ko ilalatag ang mga telang may borda, parang mga lambat na magbabalot sa paligid. Siya naman ang gagawa ng hangganan gamit ang kanyang mga guhit ng liwanag. Ngunit sa gabi, bago naming maisakatuparan ng lahat, isang kakaibang panaginip ang dumapo sa akin. Nakita ko ang sarili ko sa loob ng gubat, naglalakad ng mag-isa, at sa harap ko ay isang ilog na kumikislap. Sa kapilang pangpang, naroon ang nilalang na malaki at mabigat ang presensya. Ngunit sa panaginip, hindi siya umaatake. Nakatingin lamang siya sa akin at sa kanyang anyo
ay may mga mata na nagbabaga. Isang tinig ang sumulpot, hindi ko alam kung sa kanya o sa aking isipan, at sinabi nitong hindi niya ako sisirain kung kusang ibibigay ko ang liwanag. Nang magising ako, basang-basa ng pawis ang aking buong katawan at sa labi ko ay parang nanatili ang lasang abo. Ikinuwento ko iyon sa kanya at seryoso ang kanyang tugon. Hindi raw basta panaginip iyon, kundi paraan ng nilalang upang makipag-usap at subukin ang aking loob. Ang masama, ibig sabihin nito, ay mas malapit na sila kaysa inaakala namin. Doon namin napagtanto na wala na kaming maraming oras. Kung hindi kami kikilos agad, baka dumating ang sandali na wala na akong pagpipilian. Sa mga araw na kasunod, inubos ko ang oras sa pagtatahi, pagburda at paglalagay ng simbolo sa bawat sulok ng bakuran. Sa bawat tahi, naroon ang kaba, ngunit kasabay din ang lumalaking tapang. Hindi ko pa rin kayang isipin na haharapin ko ang ganoong uri ng laban, ngunit alam kong wala nang atrasan. At sa tuwing papasok ang gabi, ramdam ko ang titig niya, nakabantay sa akin. Hindi na lamang siya ang nagdadala ng lakas, kundi ang katotohanang hindi na ako nag-iisa sa laban. Sa huling gabi, bago ang itinakdang paghaharap, umupo siya sa tabi ko. Tahimik ang kanyang tinig nang sabihin niyang handa na kami. Ngunit alam kong sa ilalim ng kanyang mamasalita ay ang bigat ng katotohanan. Ang susunod na laban ay maaaring magdala ng kapayapaan o tuluyang katapusan. Sa sandaling iyon, wala na akong pinanghawakan kundi ang pangako ko sa sarili na hindi ko hahayaang mawala ang liwanag na iyon. Kahit natatakot ako, sisikapin kong maging handa. At sa unang pagkakataon, ako mismo ang nagsabi sa kanya, haharapin ko sila. Hindi ako tatakbo. Dumating ang gabing matagal naming inihanda. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik para sa isang baryo na karaniwang puno ng huni ng kuliglig at alinggaw-naw ng mga aso. Ang hangin ay mabigat at parang nakabitin sa pagitan ng oras, tila naghihintay ng bagay na hindi na matipigilan. Sa bakuran, nakalatag ang mga telang binurdahan ko ng mga simbolo. Bawat tahi ay puno ng dasal, alaala at pag-asa. Ang mga iyon ay parang mga bituin na ikinalat sa lupa, handang magningning sa oras ng panganib. Sa santol kung saan naroroon ang marka, nakaukit ang mga guhit ng liwanag na ginawa ng engkantong bantay, kumikislap sa ilalim ng buwan. Nakahawak ako sa rosaryo ni Lola habang pinagmamasdan ang lahat. Sa dibdib ko'y sabay na tumitibok ang kaba at tapang na para bang hindi ko alam kung alin sa dalawa ang mas nangingibabaw. Naroroon siya sa tabi ko, ang aking bantay. Tahimik ngunit malinaw ang pagod sa kanyang mga mata. Bago pa man magsimula ang lahat, marahan niyang sinabi na anuman ang mangyari, huwag akong aalis sa gitna ng bilog ng mga burda. Ako raw mismo ang sentro ng laban. At kapag ako'y nadagit, lahat ng paghahanda ay mawawalan ng saysay. Tumango ako kahit may bahagi ng isip ko na gustong tumakbo palayo. Unti-unti, nagsimulang mag-iba ang hangin. Ang lamig ay hindi na karaniwang simoy kundi parang paggapang ng tubig sa balat. Nagdilim ang paligid kahit maliwanag ang buwan at sa hangin ay may sumisingit na bulong. Tila sabay-sabay na boses mula sa kung saan. Ang lupa sa ilalim ng santol ay gumalaw at mula roon ay lumitaw ang mga anino. Hindi sila iisang nilalang lamang, kundi marami. Mga hugis na baluktot, mahahaba ang mga braso. At ang kanilang mga mata ay parang ilaw na puti. Kasabay ng kanilang pagdating ay ang mababang umol na tumama sa aking dibdib at halos ikinabansak ng aking tuhod. Itinaas ng engkanto ang kanyang mga kamay at biglang sumiklab ang mga guhit ng liwanag na nilagay niya sa puno. Kumalat ito palabas, parang mga sanga na umilaw at pumigil sa unang bugso ng mga nilalang. Narinig ko ang kanilang mga hiyaw,
mataas at matinis na parang hinahaplos ang aking utak. Napasandal ako sa isa sa mga poste ng bakod at halos mawalan ng hininga. Ngunit naalala ko ang bilin niya, huwag akong gagalaw mula sa gitna ng mga burda. Kaya pinilit kong manatili, kahit ang tuhod ko'y nanginginig at ang kamay ko'y nanlalamig. Sa gitna ng lahat ng iyon, mula sa likuran ng mga nilalang, lumitaw ang pinakamalaking anino. Siya ang nakilala ko sa aking panaginip. Ang may mga matang nagbabaga at presensyang kay bigat na tila kaya niyang lamunin ang paligid. Ang lupa ay umalog sa bawat hakbang niya at ang mga nilalang sa paligid ay tila yumuko sa kanyang pagdating. Napatitig siya sa akin at sa mismong sandaling iyon, naramdaman kong dumiretso ang lamig sa aking puso. Para bang lahat ng lakas ko ay hinihigop niya at ang liwanag na tinutukoy ng bantay ay nag-uunahang lumabas mula sa loob ko. Sumigaw ang engkanto at hinarang siya gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Ang liwanag mula sa kanyang mga palad ay tumama sa dambuhalang anino at nagdulot ng pagkidlat sa gitna ng dilim. Ngunit imbes na umatras, mas lalo pang lumapit ang nilalang at bawat hampas niya ay nagbabasag ng mga guhit na ginawa ng aking bantay. Isa-isang natutunaw ang mga iyon at unti-unti ring natitinag ang bilog ng mga burda. Sinubukan kong magdasal, pinipigilan ang takot at hinawakan ang rosaryo ni Lola na tila iyon na lang ang tulay ko sa tapang. Habang lumalapit ang dambuhalang nilalang, bigla kong naalala ang panaginip, ang alok na hindi niya ako sisirain kung kusa kong ibibigay ang liwanag. Sa ilang saglit, naisip ko kung tama bang tanggapin iyon para matapos na ang lahat, para hindi na magpatuloy ang laban na ito. Ngunit sa isang iglap, marinig ko ang tinig ng aking bantay, malakas at puno ng paninindigan. Sinabi niyang huwag akong bibigay. Pangliwanag ay hindi dapat ibigay ng kusa dahil iyon mismo ang hinahanap ng dilim para lumakas. Nang makita kong muli siyang napaatras at muntik nang tamaan ng matalim na hampas na nilalang, may umigting na apoy sa dibdib ko. Napagtanto ko na hindi ako narito para lamang maghintay na protektahan. Ako mismo ang kailangan. Hinawakan ko ang karayom at sinulid na nakalapit sa akin, at kahit naninginig ang mga kamay ko, sinimulan kong tahiin ang tela sa mismong lupa. Ang bawat tusok ay nilakipan ko ng dasal at sa hindi maipaliwanag na paraan, ang bawat hibla ay kumikislap. Naramdaman kong kumalat ang liwanag mula sa mga burda, mas maliwanag kaysa dati. Ang mga nilalang na nasa paligid ay umurong at ang dambuhalang anino ay napatigil, tila nagulat sa sigla ng liwanag na lumabas mula mismo sa akin. Ang engkanto ay lumapit at isinabay ang kanyang kapangyarihan sa liwanag ng aking burda. Sa bawat pagtahi ko, parang lumalawak ang hangganan ng aming panangga. At sa gabing iyon, sa kabila ng kaba, naramdaman ko na hindi na ako ganap na biktima. Ngunit alam kong hindi pa tapos. Habang tumataas ang liwanag, naramdaman ko ring tumitindi ang galit ng mga nilalang. Ang kanilang hiyaw ay naging mas malakas at ang dambuhalang anino ay humakbang muli, mas determinado, mas mabagsik. Sa kabila ng panandali ang lakas na nabuo, malinaw na darating pa ang mas matinding pagsubok. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at ang bawat tusok ng karayom ay tila isang paalala na wala ng atrasan. Ang dilim ay narito na at kailangan naming harapin hanggang dulo. Ang paligid ay nagliliyab sa liwanag at dilim na nagbabanggaan. Sa bawat hampas ng dambuhalang nilalang, yayanig ang lupa at magpupulbos ang mga guhit na ginawa ng aking bantay. Ngunit sa bawat tahi ng aking karayom, muling sisibol ang mga hiblang kumikislap at babalot sa hangin na parang bituin na bumababa mula sa langit. Ang bakuran ay naging parang larangan ng digmaan, isang entablado kung saan ang gabi mismo ang kalaban. Ang dambuhalang anino ay hindi katulad ng iba. Ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng mga huni ng mas maliliit na nilalang.
parang koro ng galit na umaalingaw-ngaw sa hangin. Minsan, napapapikit ako sa lakas ng tunog. Ngunit palaging may kamay na humahawak sa balikat ko. Siya iyon, ang engkanto. Hindi umahatras kahit halos mawasak na ang hangganan ng kanyang mga guhit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit hindi nagmamaliw ang determinasyon. Nagkaroon ng isang iglap na tila nagtagumpay kami. Sa pinagsamang liwanag ng aking burda at ng kanyang kapangyarihan, umatras ang dambuhalang nilalang. Sumabog ang kanyang katawan sa alon ng usok at ang mga mata niyang nagbabaga ay naglaho sa dilim. Ang mga kasama niyang anino ay nagsitakbo palayo at ang bakuran ay muling naging tahimik. Para akong nahulog mula sa bangin ng kaba at biglang nakahinga. Napayakap ako sa kanya at sa loob-loob ko, naniwala akong tapos na ang lahat. Ngunit iyon pala ay panandaliang panlilinlang. Ilang sandali lamang ang lumipas, muling bumigat ang hangin. Ang usok na nawala ay muling nagtipon. Mas madilim, mas matindi. Ang dambuhalang nilalang ay muling nabuo. Ngunit ngayon ay mas malinaw ang kanyang anyo. Ang daping anino ay nagkaroon ng katawan na tila bato at apoy. At sa kanyang mukha ay lumitaw ang nakangising hugis, isang bibig na puno ng matutulis na ngipin. Sa halip na umatras, mas naging mabagsik ang kanyang dalaw. Sa bawat hakbang, natutunaw ang mga burda at nagiging abo. Nabagsak ako sa lupa, halos hindi makagalaw sa bigat ng presensya niya. Ang liwanag mula sa aking mga tahi ay nauupos na parang kandila sa ilalim ng bagyo. Naramdaman ko ang paggapang ng malamig na hangin sa aking dibdib. Parang sinisikap hatakin ang kaluluwa ko palabas. Ang engkanto ay lumaban pa rin, ngunit bawat pag-atake niya ay sinasalubong ng mas malakas na puwersa. Nakita ko siyang tumilapon at bumagsak sa lupa, sugatan at halos mawalan ng malay. Naisip kong tapos na ang lahat. Wala na akong ibang sandata kundi ang mga tela at ang rosaryo ni Lola. Napahawak ako sa rosaryo at pinikit ang mga mata. Nagdasal na sana'y may milagro. Ngunit sa halip na milagro mula sa labas, isang sigaw mula sa loob ko ang narinig ko. Hindi ito boses ng ibang nilalang kundi ng sarili ko. Isang pahayag na hindi na ako papayag na magpaalipin sa dilim. Binuksan ko ang mga mata at muling kinuha ang karayom. Sa bawat tusok ng sinulid sa lupa, sinabayan ko ng sigaw ng pangalan na ibinigay niya sa akin. Ang hangin ay umalon at muling lumakas ang liwanag. Ngunit ngayon, hindi lamang ito galing sa aking burda. Ang mismong katawan ko ay nagliliwanag. Ang mga palad ko'y naglalabas ng init na hindi ko pa nararanasan. Ang dambuhalang nilalang ay napatigil, nagulat, at sa unang pagkakataon umatras ng kaunti. Naramdaman kong bumangon ang engkanto, sugatan man at sinamahan ako. Magkatabi kaming humarap sa dambuhalang nilalang. Ang liwanag mula sa akin ay sinalo niya at pinalakas, at sa isang iglap, sabay naming binitawan ang lahat ng lakas na natitira. Tumama ito sa nilalang na parang kidlat na hindi natatapos. Ang kanyang anyo ay nagliyab, ang mga matay sumabog, at ang buong katawan niya ay nabasag sa libu-libong piraso ng usok na naglaho sa hangin. Tahimik ang sumunod. Walang huni, walang galaw, tanging tunog ng aking paghinga at ng kanyang mahihinang ungol ng sakit. Napatitig ako sa kanya at doon ko nakita ang kanyang ngiti, mahina ngunit totoo. Para bang sinasabi niya na sa kabila ng lahat, nakayanan namin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may nananatiling bigat. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Sinabi niyang hindi iyon ang wakas. Ang nilalang na iyon ay bahagi lamang ng mas malaking puwersa. At ang tagumpay namin ngayong gabi ay hindi garantiya ng kaligtasan sa mga susunod na araw. Ngunit sa sandaling iyon, kahit alam kong darating pa ang mas mabibigat na laban, pinili kong huminga ng malalim at damhin ang katahimikan. Pinikit ko ang mga mata at hinayaan ang luha na dumaloy. Hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa tapang na natuklasan ko sa sarili ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko na nakita ang sarili ko bilang isang biktima. Ako'y bahagi na ng laban at ang gabing iyon ang nagsilbing unang tagumpay na nagpataalala na may kakayahan akong lumaban. Kahit pa may kapalit na mas matindi pang panganib sa darating na mga gabi. Matapos ang matinding laban, muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, ramdam ko ang bigat ng pagod at takot na parang hindi pa tuluyang nawawala. Ang engkanto ay nakaupo sa tabi ko, sugatan at mahina, ngunit sa kanyang mga mata ay may liwanag ng paniniwala na malalampasan namin ang lahat. Sinabi niyang kailangan naming paghandaan ang mas malaking pagsubok dahil ang nilalang na natalo namin ay isa lamang sa mga bantay ng mas malalakas na puwersa na naghahangad sa aking liwanag. Sa unang pagkakataon, malinaw sa akin na hindi lang sarili ko ang nakataya, kundi pati ang buong baryo. Kung sakaling magtagumpay ang mga nilalang na iyon, hindi lamang ako ang mawawala, kundi lahat ng tao sa paligid ay maaaring madamay. Sa mga araw na sumunod, sinimulan naming ayusin muli ang bakuran. Tinanggal ko ang mga abo at sinunog ang mga telang nasira. Ngunit sa bawat burda at tahi na muling ginawa ko, dama kong mas buo ang aking loob. Hindi na ako gumagalaw dala lamang ng takot, kundi dala ng paninindigang tapusin ang laban. Ang engkanto naman ay unti-unting gumaling at kahit mahina, lagi niyang inuulit na hindi ako nag-iisa. Ang oras ay mabilis lumipas at habang papalapit ang gabi, alam kong malapit na ang tunay na paghaharap. Sa pagkakataong ito, wala nang atrasan. Ang liwanag na nasa akin ay hindi ko na itatago. Gagamitin ko ito para tapusin ang laban at ibalik ang kapayapaan na matagal nang ninakaw ng dilim. Dumating ang gabing pinakahihintay, ang gabing malinaw sa amin na magtatapos ang lahat. Tahimik ang baryo, tila walang ibang gumagalaw kundi ang hangin na dumadampi sa mga dahon. Ang bahay ko na ilang linggo na naging pugad ng takot at laban ay ngayon nagmistulang kuta. Sa paligid ay nakalatag ang huling burda kong ginawa, mas masinsin at mas kumikislap kaysa dati. Ang engkanto ay nakatayo sa tabi ko, buo na ang lakas matapos ang ilang araw ng pagpapahinga. Sa kanyang mga mata, mababakas ang paghahanda sa pinakahuling pagharap. Mula sa gubat, dumating ang malakas na alon ng dilim. Hindi na ito anino lamang kundi parang buong alapaap na itim. Dala-dala ang matitinis na sigaw at bulong na nakakasugat sa pandinig. Lumitaw ang nilalang na mas malaki pa kaysa sa nauna kong hinarap. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng pagguga ng lupa at bawat paghinga niya ay parang humihigop ng liwanag mula sa kapaligiran. Naramdaman kong muli ang panghihina, ngunit sa loob ko ay may lumakas na sigaw ng pagtutol. Itinaas ko ang aking mga kamay at isinabay sa kanya ang liwanag ng aking burda. Ang engkanto ay nagpalabas ng kanyang buong kapangyarihan at sabay naming pinakawalan ang lahat ng lakas na naipon. Nagliyab ang paligid sa matinding liwanag at dilim na nagbanggaan. Sa huli, ang sigaw ng nilalang ay nagbago, mula sa galit patungo sa pagkalusaw. Unti-unti siyang naglahong parang usok na tinangay ng hangin. Nang humupa ang lahat, ang bakuran ay muling naging payapa. Napahiga ako sa lupa, hingal at luhaan, ngunit may kasamang ngiti. Tapos na ang laban. Sa wakas, nakalaya ako mula sa paninitik ng dilim. Ang engkanto ay lumapit at mumiti rin, at sa kanyang titig ay alam kong natapos na ang pagsubok na nagbago sa akin magpakailanman. Sa katahimikan ng gabi, hindi na ako ang dalagang natatakot sa bintana, kundi isang taong nakalaban at nanalo laban sa anino.